hapunan time, kaibigan, hapunan. Yan ay bigay ng Panginoon Diyos. Amen. Itong ating kakainin hapunan ngayon ay sinampalukang manok at saka bagong saing na kanin. Ayan. Nakita niyo na? Ayan. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa bigay mo hapunan sa amin. Sa ngalan ni Jesus, amen. Okay, kain na tayo, kaibigan. Ang timbang raw ng mga ito, kapag pinagsama-sama, tumataginting na 31.5 kilos of pearls. The Stalas Pearl Collection actually has been already submitted and being considered Hallelujah, by the masarap. Guinness Book of World Records as the heaviest pearl collection in the world. So hopefully we get. My dad, I think the certainly put shell of rice. This is the pearl effect. Tangkong. Maliit man o malaki. Naman. O bagong tuklas pa lang. Dahil sa ating nasol ang kasinan na ang tunay nilang yaman, kahit singlit man budil ng asin yan, ay sadyang Sibuyas. hihirapan. Kaya dapat lang ipagmalaki. Luya. Is now available on Disney Plus. Celebrate the Tangkong. circle of life with your family again One more time. and again. Oh yeah. Frozen the Lion King, now available on Disney Plus. Daddy, ang gatas na pang matangga. Birds pinatan, tulong, pampalakas. Gabi. O, ubi. At immunity. Kababangan. Ubi. Gandot pala, gandot. Pero half the price lang. Birds Junior Advance. Tinatawag Chicken. itong melting pot, kung saan nagsama-sama ang iba't ibang kultura ng mga probinsya. Pampanga, Ilocos, at Pangasinan. Kaya naman ang mga pagkain dito, sari-sari. May maasim, matamis, pero halos lahat masustansya. Lahat ng yan, present sa mga pagkain sa probinsya ng Tarlac. Kaya ano pong inaantay nyo? Karabieros, samahan niyo akong tikman ang flavors of Tarlac. Iba't iba man ang kultura at paniniwala, may isang bagay na tiyak mapagkakasunduan nating lahat. Ang hilig natin sa pagkain. Pero paano kung ang kakainin, buhay pa? What? Sa Tarlac, may isang putahe na kahit gumagalaw-galaw pa, kinakain na. Mapapalundag ka raw kapag kumakain ng jumping salad. Ang main character, itong mga kuros o maliliit na hipon. Pero bago matikman, pahirapan muna ang paghuli sa mga yan. Itong style na to, first time ko na-experience. Landlocked ang probinsya ng Tarlac. Ibig sabihin, malayo ito sa karagatan. Kaya ang mga isda, kinukuha sa mga ilog at batis. Kung saan din nahuhuli ang mga kuros. Dito sa bayan ng San Jose, tradisyonal pa rin ang panghuli ng mga kuros. Ang kanilang gamit, mga tuyong sanga at isang kulambot na iniiwanan lang sa ilalim ng tubig. Para yung mga hipon, doon po sila mamumugat. Bakit po sila doon mamumugan? Yun na po yung gagawin nilang bahay. Gaano katagal niyo po kailangan mag-antay pagkatapos po kayo maglagay ng mismong Pag minsan po, aabotin ng mga 3 linggo para marami pong makuha. Tumulong ako sa mga lokal na tanggalin ang patibong sa tubig. Kailangan pagbagyan ng mga tuyong sanga dahil dito raw namamahay ang mga isla at cross. Sa Colombo, makikita mo bukod sa mga cross, may mga nahuli ring ibang isda katulad ng tilapia at hito. Ito, dried na. Dahon pala to, dahon. Hindi ko talaga alam kung ano yung normal way na panghuli ng hipon, lalo na kapag hindi cultured na hipon. Ito po yung sinaunang pang panghuli ng hipon. Unang panahon po po. Ganito yung Panahon ng hapon. Opo, panahon talaga ng suko. 19 kopong-kopong paraw nang na-discover ng pwedeng kainin ng hilaw ang mga kuros.
sinubukan muna ng mga forefathers natin, yung mga indigenous people, yung mga natives natin, ipapatikim sa mga manok, kapag walang nangyari, pwede din sa kanila. Para magawa ang jumping salad, hugasan muna ito ng mabuti hanggang maging malinaw na ang tubig. Saka titimplahan para maging salad. Dito tayo by the river, kung saan nagsiswimming yung mga tao, at kung saan din nanggagaling yung kanilang hipon. Yung mga hipon na ito ay fresh na fresh. Actually, sa totoo lang, nangyayado gumagalaw pa. So, ito, hindi na nila niluluto. Hinahalo nila nila with sibuyas, may garlic, meron silang pako, cucumber, at pero yung pampaasin nila ay yung green mango na kinakayod nila ng ganyan para yung katas o yung strips mapupunta dito. So, kuha tayo ng hipon na gumagalaw-galaw pa. Hindi mo kakainin yung ulo. So, pasensya na hipon. Ito, syempre may lansata din. May konting acid dahil nga naglagay tayo ng konting pampaasin which is yung green mango. Pero kung ito yung nakasanayan nila, Ganda. I'm sure kapag ikaw yung tiga dito, ito yung hanap-hanapin mo. Na, ibababa na ito sa tubig at hahaluan ng muscovado sugar. Isisilid sa drum para sa fermentation process. At matapos ang isang buwan, na ibibenta na nila ito ng 30 pesos kada litro. Kunin mo na. Matamis-tamis siya na may konting asin, pero masarap siya. Food is generally dictated by the geographical condition of the place. Very suitable ang mango dito sa mataas na lugar. Yung climate, yung humidity, yung klase ng lupa, lahat ng mga characteristics na binanggit ko, Tarlac has those. Dahil sa ganda ng lupa rito, mayaman sa agrikultura ang Tarlac. At makikita natin yan ngayon, Beros. Dahil ako mismo ang lilipad. Kasama ang licensed paramotor pilot na si Captain Harley. Lilipad ako sakay ng paratrike. So ito yung tinatawag na paramotor or ang paramotor in general, dapat yung single yung backpack sa likod. Ay, ito. Pero para ma-distinguish natin, we call it paratrike. Dito sa paratrike, kailangan lang ng maigsing runway para maka-take off. Di na kailangan pang umakyat sa bundok katulad ng ginagawa sa paragliding. A few hundred feet, nakikita mo na, oh wow, you see a different perspective and you appreciate that perspective, lalo na kung saan, kung ano yung nakikita namin that side of Tarlac. We saw, fish ponds, tapos bumaba kami sa may river. Parang nasa pelikula ni Tom Cruise, Top Gun, pero mabagal lang na mabagal. Hindi siya nakakahilo. It was just perfect because it was sunrise and normally I think that's the best time to ride on a paramotor or paratrike. Sa halagang 3,500 pesos, pwede nang masubukan ang paratrike sa bayan ng Bamban. Wala yan. I mean, honestly speaking, it's the most pleasant, I guess, parang type of flying that I've experienced. Kasi parang you have the control. Yeah, exactly. You have the control of different elevations. Exactly. Pati yung ganda ng low flying natin. Yeah, sorry ba yan? Enjoy ka yan eh. Mula sa taas, nakita ko na may sugarcane plantation o taniman ng tubo pala rito sa Tarlac. One of the first sugar mills established in the Philippines nandito sa Tarlac. Yung lupa natin dito, merong sandy, merong sandy loam, and that's the kind of soil requirement na gustong-gusto ng tubo. Dito sa Herona, may paggawa ng mga produkto na gawa sa tubo. Ang kanilang bestseller, Tinuya at Panatsa. Para magawa mo na ito, first step ang pagkuha ng katas ng tubo.
Pero dahil naging moderno na ang pagproseso, may juicer na para dyan. Ay, naibig na po kamay. Wala pa naman. Pagkatapos ma-filter ang sugarcane juice, makukulaan na ito ng kalahating oras para maging inuyat. Kung tinaklob naman ang gustong gawin, magdadagdag lang ng 10 minuto sa pagpapakulo para magbago ang consistency nito. Tinutulungan kami ng DTI, Apo. DUST para pag mag-FDA. Ito naman po yung, Ayan yung tinaklob, sir. ito na po yung tinatawag. Yan. Ating, Actually, may isa, saka ito. Amen ma. Ito ang tinawag namin cubes, panucha cubes. Ang inuyat pwedeng papakin at pwede ring ipalaman sa tinapay. Ano, sir? Matamis. Parang sa kalabot ng tinapay. Perfect combination. Kayo po ba? Alam ko, baka tawang-suwan nyo kayo. Pero normally, yung pag-consume po ng inuya, tinapay din po ba? O Ano, sa kape ko namin ginagamit. Dito sa palengke ng Tarlac City, makabibili rin ng inuyat. matamis nga? Napakatamis. So ito magkano po ito? 50 pesos. 50 pesos. Bukod sa inuyat, ang mga bagsak presyong gulay at prutas, present din sa palengke ng Tarlac. Food is generally dictated by geography. Yung Northern Tarlac, sagana sila sa gulay. Dito sa atin, dito sa southern portion, sagana sa mga meat sapagkat ang grazing land dito talagang lumpia. Very green. Tapos na po, sarap. Ang ibang Yan ang Diyos nagtitinda yan. ng gulay dito, nag-aangkat ng gulay mula sa Tunan namin. bagyo na hindi lalagpas sa Like, share, 3 oras share. malayo mula sa kanila. Please subscribe my Nakuha nila ito subscriber. ng mas mura at God sariwang-sariwa bless us pa. all. Ito ang inyong kaibigan kay Jesus. So, ano po dito galing sa Baguio? Hello. Vegetable, bali po Other ganun. money Ang Bautista. isang ulo ng broccoli, God bless us nabibili all. dito mula Bye. 60 pesos hanggang 90 pesos.